Kumusta mga brad? Isa nga po sa mga pinaka-pinapangarap na motorsiklo ng mga tao, wala iba kundi yung sports bike. Ito kasi yung klase ng motor na mas magiging maangas ka. Yung tipong pag dumaan ka sa kalsada, magsisilingunan sila. Pero nayabangan lang pala. At kapag sinabi mo nga pong sports bike, kilalang kilala dyan yung Japanese brand or yung mga brand na kasali sa The Big Four. Yung mga datingan kasi nila, pang malakasan din talaga. Kaso pang malakasan din yung presyo nila. Pero syempre bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang napadpad dito sa aking walang kwentang channel, huwag ka nang mag-subscribe. So yun na nga, usapang sports bike na naman. Kung ikaw nga po yung klase ng tao na 24/7 tambay sa social media, alam mo na siguro itong motor na pag-uusapan natin. Last year pa lang po nag-trending na rin talaga ang motor na ito, ang Cyclone RC250 na nanggaling nga po kay Songshen. Ayon kasi sa ibang tao, malaki talaga ang tsansa na ilabas ang motor na ito dito sa Pilipinas. At ang magdadala nga daw po nito, wala iba kundi si Rusi. Dahil nga po sa mga bali-balita na yon, marami talaga ang na-excite. Syempre alam naman natin si Rusi, pangmasa talaga yan. Kaya nilang gawing posible yung presyong imposible. At ngayon nga pong April 2024, marami talaga ang nagulat. Sapagkat yung motor nga po, usap-usapan lang nila nung nakaraang taon, nandito na siya ngayon. Yes po, lumapag na nga po dito sa Pilipinas ang Cyclone RC250. Base nga po dito sa Facebook account na Rusi Cubao, nasa Pinas na daw. At kung titignan nga po natin yung picture na pinost nila, katabi niya yung puting van na nangunguha ng bata. At dito nga din po natin makikita na mayroon siyang pangalang RC. At sa gas tank naman may nakasulat na Cyclone. Yun nga lang base sa caption nila na nasa Pilipinas na po, wala na po silang binigay na iba pang impormasyon. Kaya hindi pa po natin alam kung available unit na ba to or demo unit pa lamang. Kasi nga limitado lang talaga yung information niya sa ngayon. Kaya isa lang talaga ang sigurado. Hindi pa siya sigurado. Pero syempre alam naman natin na may kakayahan talaga yan si Rusi na ilabas yan dito sa Pilipinas. Kaya yan nga po yung nakaka-excite. Pero kahit ganun pa man po, pag-usapan pa rin po natin kung ano ba meron sa motor na ito at kung gaano nga ba talaga siya kaganda. So ito nga po ang nagtitrending na Cyclone RC250 na nanggaling kay Songshen na mayroong 249.2 cubic centimeter engine displacement, 4-stroke single cylinder, dual overhead cam with 4 valves, fuel injected at syempre ito po ay naka-liquid cooled. Kaya hindi po siya panis sa Honda Click 125. Ang kanyang operation ratio 11.0:1. Pagdating naman po sa kanyang power, ito pa ay mayroong 28.8 horsepower, 9,000 RPM, 22.5 Nm of torque at 7,500 RPM. Na ayon nga po mismo sa claim nila, ito daw po ay kayang tumakbo sa bilis ng 129 km/h. Pero kung sure na nga talaga nilalabas ang motor na ito dito sa Pilipinas, panigurado aabot ng 200 kph yan. Syempre, ibang usapan na kapag Pinoy na nakasampa. Ang kanyang tangke ay kaya magarga ng 13 liters fuel tank capacity. Pero wala po tayong idea pagdating sa kanyang fuel consumption. Ang sukat ng kanyang gulong 110/70/17 sa harap at 140/60/17 naman sa likuran. Syempre pares na po ito naka-tubeless. Pagdating naman po sa kanyang braking system, ito po ay naka-disc brake sa harap at disc brake din po sa likuran. Ang malupit nga po dito, pares po itong may ABS. Yes po, naka-dual channel ABS po siya. Kaya maganda talaga yung magiging function ng mga preno niya. Ang kanyang seat height ay may taas na 780mm at 140mm naman ang kanyang ground clearance. At ang motor nga po na ito ay may kabuuang bigat na 155 kg. So para nga po sa isang 250cc na sports bike, sakto lang yung bigat niya. Mapunta naman po tayo sa iba pa niya mga features. So ang mga ilaw nga po sa motor na ito, naka full LED na po. At speaking of ilaw, yung headlight nga po niya may dating din talaga. At may pa-winglet din sila. Ang kanyang gauge panel ito po ay naka TFT display na common na nga po pagdating sa mga Chinese brand. Syempre meron din po itong TCS or Traction Control System. So hindi lang po siya basta forma, may laman din talaga siya. At ang nakakamangha pa nga po dito, meron din po siyang camera. Marirecord mo na kapag sumemplang ka. Pero ang isa nga po sa pinakaagaw pansin sa kanya, lintik to mga pusa na to. O diba, ganito kahirap mag-edit Brad, sumasabay yung mga pusa. Piste, anong oras pa kayo matatapos to?
Katulad nga po sa sinabi ko, isa sa pinakaagaw pansin nga po dito sa motor na ito ay yung kanyang single-sided swing arm na madalas nga po nating makita sa brand na Ducati. Pero dito nga po sa RC250, meron din po siya. Pwede. Pero depende. Malalaman naman natin yan kapag na-finalize na. Pero kung sakali nga po, ganyan na talaga siya, ganyan na ilalabas nila, aba malupit nga talaga. Pero ito, mas malupit to. Sapagkat nandito na nga po tayo sa exciting na part, ang kanyang mga suspension. So sa harapang bahagi nga po, ito ay ginamitan ng inverted fork. At sa likuran naman, ito po ay gumagamit ng monoshock na ayon nga po sa mga taong nakagamit sa motor na ito, maganda ang bounce. Manigurado. Wala na namang nalungkot. At dahil wala nga pong nalungkot, alam na po natin kung present nga ba sa motor na ito yung tatlong pinaka-importanting features. So, una na nga po dito ang kanyang lagayan ng istalyon at nakakalungkot nang sabihin, wala po siyang ganon. Wala siyang lagayan ng istalyon. Pangalawa, wala rin po siyang sabitan ng pulutan. At oras na nga po para sa ating ride horse check, ang pinaka-importanteng feature sa isang motor. At ayon nga po sa aking masusing pag-aanalisa, ang motor na ito ay kayang magkarga ng wala po siyang kargahan ng ride horse. So therefore ang motor na ito, ayoko na lang mag-talk. At regarding nga po sa presyo niya, wala po tayong idea. Pero kung sakali nga pong ilalabas na talaga ito ni Rusi, kaya nilang gawing posible yung mga bagay na imposible. Sabi nga nila, sabot-sabot lang. So yung unit nga po na pinost ng Rusi Cubao sa kanilang Facebook account ay itong kulay pula. At itong RC250 nga po ay marami pa pong ibang kulay. Isa na nga po dito itong maangas na white orange na medyo may pagka-KTM nga po yung datingan. Medyo lang naman. At yan nga po yung iba pang mga kulay niya. O diba? Maangas talaga. Pero kahit nga po maangas na siya, may complain pa rin yung iba. Sabi nila, bakit hindi pa ginawang 400cc? Kung 400cc lang daw siya, bibili daw sila. Ang lupit, di ba? Pero oo nga naman, bakit kasi hindi pa ginawang 400cc? Para naman makapasok sa expressway. Pero kung ano man po ang magiging progress sa motor na yan, aabangan po natin yan. Panigurado maraming matutuwa dyan. So hanggang dito na lang muna mga brad. Kung may gusto ko sabihin or gustong idagdag doon sa mga sinabi ko, mag-comment ka na lamang sa baba. Okay, bye.